Konbanwa, minasang, kamusta naman ang buhay nyo? So kung isang linggo. Bale sa akin, wala namang nagbago, ganun pa rin. Mahirap pa rin ang sitwasyon natin dito. Pero ayos lang, pilit tayo lumalaban para magkapera, yumaman o masenso. Alin man dun. Basta tiis lang, tsaga-tsaga lang tayo rito. By the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Ang bilis nga lang mandar ng panahon natin dito, no? Ngayon nga nakaano na tayo, 4 na buwan na tayo dito sa Japan. Yung dating makulit at walang patutungon sa buhay, puro inom, bisyo. Ngayon, ito na, nakamit na yung pinapangarap. Tuluyang nagbago, pero hindi yung ugali. O siya, tama na ang drama. Bali, linggo nga pala to at late natin. Bali, itong biyernes nga ay nabidyoan natin itong lugar na to at nakita nga natin na parang nagsasakura na dito. Ang ganda ng lugar na to. Gusto ko nga sana mapuntahan to sa araw ng linggo sa day off natin. Kaya lang, mukhang busy rin yung mga kaibigan natin na sila Evan, si Chi at saka si Joshua. Hindi natin nga sila makontak kahit si Marie. Bali, itong binabaybay nga natin, Ibaraki Ken lang din at sa may Kamiso area lang. Ito malapit lang sa apartment natin pero ngayon lang natin nadaanan. So, sunod bisitahin natin. Ay, papasok sa trabaho. Hindi ko lang alam kung tama ba itong kalye na pinasukan natin. Pero base sa pagkakatanda ko, mukhang tama naman. Hanapin na lang natin yung Genba natin ngayon. Wala kasi tayong sundo. May lakad yung natin, boss natin. Ayun, natagpuan din natin. Ito na pala yung Genba natin. Natandain ko pala tayo. Okay, minasang, dito na lang. Kiyawa, Gambaro. Ingat ang lahat. Ito na yung Genba natin. Sabado nga yan at nag-walk trip tayo dahil biyernes pa lang ng hapon sinabihan na tayo ng satyo natin na hindi siya makakarating para sunduin tayo kinabukasan kasi nga meron siyang ibang pupuntahan o may Genba siya na titignan. Bali naglakad nga tayo dyan ng halos 45 minutes kasi alas 7 umalis tayo ng apartment natin. So fast forward nga guys, eto break time na natin yan at kumain na rin ako yan. Bali dyan na lang ako kumain sa sasakyan kasi nga wala talagang masilungan dito, napakainit ng panahon dito. At bandang hapon naman, umulan naman dito, mabuti na nga lang at tatakbo agad tayo para makasilong. Pero di naman tayo tatablan ng sakit dito kasi nga madalas kapag may ulan wala tayong trabaho. Kapag inabutan ng ulan, hinto na tayo sa trabaho niya at uwian na. Fast forward, bali, ito na nga yung pinakahihintay ng lahat, lalo na yung mga OFW, ang mag-day off or Yasumi. Kaya ito, nag-grocery na rin tayo kasi wala na nga rin tayong pagkain sa rep natin. At ito, gagamitin natin to sa loob ng 2 linggo. Pilit natin titipirin yan. Kailangan umabot yan ng 2 linggo kasi nga, konti na lang din budget natin. Bali, kung makikita nyo nga dyan, may bike tayo at hiniram natin niya kay Chi. Hindi na siya nakapag-reply pero nag-chat muna tayo bago natin kinuha yan. At ito nga, nakauwi na ako pagkatapos ko nag-grocery. Pero babalik pa tayo para mag-igib naman ng tubig. Mabuti na nga lang at nandiyan yung tropa natin na nahihiraman natin ng bike. Kasi nga napakalayo talaga ng supermarket dito sa pwesto ng apartment ko. Meron nga yung 4 o 5 kanto ang layo sa akin. Kung lalakarin nga natin yun, ako po, talo tayo. So ayun nga, di pa kasi tayo nag-almusal yan at mag-aalas 11 na rin. Late na tayong gumising kasi nga day off natin yan. Sinulit ko muna yung tulog natin. Bali nagutom na nga ako dyan at kinain ko na yung pizza na nabili natin sa supermarket. 4 na piraso rin yan sa halagang 200 yen siguro. Pwede na. Laman tiyan at pantawid gutom na rin natin yan. Kasi nga 2 beses pa tayong babalik sa supermarket kasi pinupuno natin yung jug natin dito bago tayo tumigil sa pag-iigib para matagal-tagal ulit tayong babalik din sa supermarket. Kaya shoutout dyan kay Chi, napakabait ng puso mo at nagpapahiram ka ng bike. Kaya tara guys, kain tayo. Itadakimasu! So bali itong araw nga na to ay wala tayong schedule na gagawin o pupuntahan kasi nga kung alam nyo lang kapag darating na yung day off ko sa huling araw ng trabaho ay ginagawa ko na lahat pagka uwi ko. Naglalaban na ako ng dapat labahan. Naglilinis na rin ako ng bahay para kinabukasan talagang matutulog na lang ako ng mahaba. Yung mga nagtatanong nga pala sa akin tungkol sa paano ako nakarating dito sa Japan ngayon, sasagutin ko na yung mga tanong niya. Nadaanan na natin din yung mahiwagang daan doon sa Pedro Hills. Yung mga nakikita nyo larawan at kumakalat doon sa TikTok. Minsan na natin pinuntahan yun at sinuyod lahat ng agency doon. Mapaulan, araw o may baha, pumunta tayo sa lugar na yan. Pero hindi nga tayo pinalad.
At nag-focus na lang tayo sa unang agency na pinuntahan natin. Pero lumipas din yung halos 2 taon bago ako nakarating dito sa Japan. At kung paano nga yun, ganito ang ginawa ko. Nag-aaral nga muna tayo ng Nihongo sa loob ng 3 buwan or 4 yata yun. Tapos halos 1 taon kong ginugol yung pagsasalang sa interview. Kung susumahin nga natin at bibilangin kung ilang beses tayo sumalang sa interview, meron nga tayong 9 beses at magkakaiba po yun ng category. Base nga sa pagkakatanda ko, sumalang ako ng baker, car maintenance, production operator, farmer, construction at iba pa. Buwan-buwan nga nakakatanggap tayo sa agency ng text na merong interview, kaya buwan-buwan din bumabiyahe tayo mula Pangasinan hanggang sa Maynila. At yun nga, hindi laging panalo. Minsan nga, reserve lang tayo. Dumating nga yung pagkakataon na napagod na rin tayo at nawala na tayo ng pag-asa. Tinatamad na tayong bumiyahe na Maynila kasi wala rin nangyayari. Pero doon nung panahon na yun nga, pinagdasal lang natin kay Lord na sana matupad pa natin yung pangarap natin. At yun nga, kung kailan tinamad naman tayo at sa Zoom naman tayo sumalang, doon pa tayo pinalad. At to make the long story short, yun nga, nagtagumpay tayo. So ayan, ito ang agency natin at ang ating school. Andito na rin ang mga taong kailangan yung hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Laban lang, baka isang araw kayo naman nandito. Jikay made, sayonara, sostigo, sityo, arigatou gozaimashita.